River Warriors ang tawag sa kanila at ang kanilang misyon, buhayin muli ang halos patay ng Ilog Pasig. Malinis nga kaya nila ang isa sa pinakamaruming ilog sa buong mundo? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Mav Gonzalez. Ma'am Jess, sa pag-iikot natin, nakita natin na meron pa talagang mga basura sa Pasig River pero unti-unti na itong gumaganda. Sa katunayan, meron na nga raw makikita ng mga tilapia at janitor fish dito sa isla. At umaasa ang PRRC, pati na rin ng Pasig River Warriors, na mas gaganda pa itong Pasig River basta tuloy-tuloy ang rehabilitation at wala nang magtatapon ng basura. Yun nga lang, hindi pa tiyak kung gaano katagal bago bumalik sa dating linis at ganda ang Pasig River. Ma'am Jess? Maraming salamat, Mav. Pasig River Warriors. Magtagumpay kaya sila? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Mav Gonzalez. Maraming basura, madumi. Minsan may mga bata naliligo din doon. Malabo na. Kasi polluted na talaga yun. Kung sakaling hindi tayo nagpabaya, kung hindi tayo nagtapon ng basura, ang ngayoy halos itim na katubigan, posible bang nagkaroon sana ng mas malinaw na kinabukasan? Sa habang 27 kilometro, binabagtas ng Ilog Pasig ang mga syudad ng Maynila, Makati, Mandaluyong, Pasig, Taguig at bayan ng Taytay na pagigitnaan nito ng Manila Bay at Laguna de Bay. Madadaanan nito ang makasaysayang lugar ng eskolta, maging ang matatayog na simbolo ng modernisasyon sa Guadalupe sa Makati. Malaki man ang ipinagbago sa paglipas ng panahon, ang mga istoryang nabuo sa mga esterong nakapalibot dito, nananatili sa alaala ng mga taong dito na nabuo ang pagkatao. Kagaya na lamang ng mag-asawang Flohen at Alejandro na dito sa Estero de Pandacan lumaki at nagkapamilya. Since 1942 pa kami nung dumating dito. Nung dumating kami dito, malinis to na paglalabahan, napapaliguan, at saka yung mga nahuhuling isda rito, nakakain pa. May tulya, may hipo dito nung araw nung dumating kami. Malinaw to, kaya pagdating ng mga alas 7 ng umaga, marami na naliligo dyan, naglalaba. Hindi maiwasang malungkot ni na Lola Flohen at Lolo Alejandro sa tuwing makikita nila ang kalagayan ng kinalakihan nilang estero. Miski naman anong saway ng mga barangay, talagang pagkagabi hindi naman kasi sila nakikita o ipa-flyover na nila sa ilog, kaya ganyan. Tanging pagtitinda na lamang ng dyaryo ang kabuhayan ng dalawang matanda at ang bahay na ito na naipundar nila sa ilang taong inilagi nila sa Estero de Pandacan. Ang dating ganda ng ilog hanggang sa mga kwento na lang naririnig ng kanilang mga anak at apo. Nakakapanghinayang na hindi na inaabot ng mga bata na maging maganda ang Ilog Pasig. Ang naging outcome nga ganyan, hindi na maganda. Kinukwento namin na noon ang Ilog Pasig hindi ganyan. Ini-imagine na lang ng mga bata na ganito pala ito noon, malinis, maputi ang tubig. Hindi katulad ngayon na ang dumi-dumi, puro burak. Pero ang mas ikinalulungkot ng mag-asawa, ang napipintong demolisyon sa kanilang lugar. Ayoko umalis dito. Kasi dito naglakihan ang mga anak ko, dito na Kaya lang, ayun nga sinasabi niya, wala naman kami magagawa. Hindi natin pwedeng kalabanin ang gobyerno. Nakatakda silang ilipat sa Pandi, Bulacan kung sakaling pumayag silang umalis sa estero. Kaya din naman kaming lumipat. Para ikaganda rin naman ng Ilog Pasig, ikaganda rin ng lugar namin. Kasi hindi naman pwedeng habang buhay. Tulad namin, matatanda na. Siyempre, mga apo-apo namin, sila naman ang magsasuffer kung hindi kami papayag na malinis ang Pasig River. Katulad ng mga kwento ni Lola Flogen at Lolo Alejandro, hindi matatawaran ang ganda ng Ilog Pasig noon, bago pa man ang panahon ng mga Kastila.
Sa katunayan, itinuturing itong pinakamatandang kalye sa Metro Manila ayon sa isang historian. Yung Pasig River kasi, merong dyan, yung kaharian na pinamumunuan ni Raha Matanda at saka yung kanyang pamangkin na si Raha Sulaiman. Naging sentro siya ng komersyo kasi may mga foreign vessels mula sa India, Japan, Burma, nakaabot pa ng Thailand, tsaka mga Chino na nakikipagkalakalan na sa mga katutubo. Tsaka since siya, yung one of the oldest settlements, dyan nagsimula yung Manila talaga. Bago pa nagkaroon ng Manila, meron na yung Pasig River. So may mga pang-travel na mga bangka, parang terminal yan. So yung mga pupunta ng Bulacan, ng Pampanga, dyan sila sumasakay. Ang Ilog Pasig din ang naging saksi sa pagbabago ng uri ng pamumuhay sa Kamaynilaan. Then nakita niya yung pagkakabuo ng pamayanan. Tapos nakita rin niya yung pagdating ng mga Espanyol, kung paano binago ng mga Espanyol yung pamahalaan natin. Nasaksihan din ng Ilog Pasig yung pananakop ng mga Amerikano, pati na rin yung pananakop ng mga Hapon. So masabi talaga maraming nasaksihan ang Ilog Pasig sa kasaysayan, lalo sa Maynila. Sentro ng kalakalan at komersyalismo noon. Pero ano na nga ba ang nangyari ngayon? Minabuti kong maranasan ng personal ang makasaysayang ilog na gamit ang bangka, katulad ng mga nauna ng bumaybay dito noong unang panahon. Ito ang River Ferry Service ng Metro Manila Development Authority o MMDA na itinatag noong 2014. Karaniwan, kapag bumabiyahe tayo na nakasasakyan mula rito sa Maynila papunta sa Pasig, siguro nasa 1 hanggang 2 oras yan. O kapag rush hour, baka mas matagal pa. Pero kapag ito raw MMDA ferry sa Ilog Pasig ang sinakyan natin, pinakamatagal na yung 1 oras. Kaya subukan ko ngayon kung mas mabilis nga itong mode of transportation na to. Kasi dito nga naman walang traffic, no? Sa halagang 50 pesos, makararating ka na ng Guadalupe at 95 pesos naman papuntang Pinagbuhatan Pasig magmula dito sa Plaza Mexico sa Intramuros. Mas mahal ng konti sa MRT, pero walang masyadong pila at hindi siksikan. Good morning po, Mav po. Sa Brigada. Hello po. Welcome to Plaza Mexico po. Ayan. Ito ba yung sasakyan? Opo. Okay. Pwede na po sumakay. Opo. Bakit po kaya naisipan na gumawa ko nitong ferry bus system? Number one problem kasi po natin ngayon is traffic. So ito po yung alternate route. Going po sa Manila and other parts of Manila rin po. Siguro ito rin po yung isang mananatiling proyekto natin na kailangan po natin siguruduhin na mag-establish pa ako para sa susunod pa akong makikinasyon. Gano'ng kabilis o ang biyahe? 45 to 50 minutes up to Guadalupe and then up to from Guadalupe up to Pinagbuhatan, more or less 1 hour. Sir, paano po pala yung safety pala ng mga pasahero? Kasi halimbawa, wala hong seatbelt, tapos bukas yung pinto, paano yung safety ng mga sumasakay? First things first po, magsusulat po tayo sa manifest form po natin para naka-insure po tayo kung sakaling may mangyari po. At may mga life jacket naman po sa mismong ilalim po ng ito. Safety precautionary measure din po, wag pong tatayo hanggat wala po at hindi po nakatali yung ferry natin. Yun lang po. Sir, sa tingin mo ninyo, bakit po dapat isulong itong Ilog Pasig bilang isang daanan rin talaga, tsaka yung ferry bilang mode of transportation? Unang-una po, sa solusyon sa traffic, at pangalawa po yung affordability, convenience, saka na rin po para namang mag-tourist spot din po itong ilog natin. Ang ilan kong kapwa pasahero, regular nang sumasakay sa ferry. Sasaya sa Guadalupe, bababa ako sa Esconda. Kasi I'm working to the store. Okay. So it's more convenient. Binigyan naman ako ng instant tour ni George kasama sa grupo ng Pasig River Warriors na naglalayong malinis at maibalik ang ganda ng Ilog Pasig. Yung Lambingan Bridge, parang medyo romantic yung term niya, no, yung pandinig sa kanya. Kasi noong unang panahon daw, ayon sa mga alamat, ang mga lovers, yung mga romantiko, Kamaynilaan noon, doon nagmi-meet. Tapos doon sila nagtatapon ng nilad, yung bulaklak na nilad. Yung kung saan nagmula yung pangalan ng Maynila. Maynilad. Noon pa man, ang Pasig River talagang romantic spot na siya. Marami nabubuong pag-ibig kumbaga sa Pasig River. At sana yun nga rin yung inahangad natin ngayon na muling manumbalik yung pag-ibig ng mga Pilipino sa ating Pasig River. Dahil ito ang ilog natin. So ngayon nilipat tayo ng ferry kasi itong particular ferry na ito ay galing lang dun sa Manila, papunta dito sa Guadalupe. Ngayon, ito namang isang to, papunta na dun sa Pinagbuhatan. Lilipat tayo ngayon. Sa aming paglalakbay,
kapansin-pansin ang mga bahay at pabrika na nasa gilid lamang ng Pasig River. Maging ang ilang bata na ito na kung makalangoy ay hindi alintana ang dumi ng tubig na kanilang tinatalunan. Yan, nandito na tayo ngayon sa Pinagbuhatan Station sa Pasig. Umulan, pero yung trip natin, inabot siya ng kulang-kulang 3 oras. Pero kaya naman mabagal kasi nagsushoot din tayo, kaya mabagal yung andar, tsaka may pahinto-hinto. Pero all in all, okay naman yung trip, tsaka yung nakakatuwa sa kanya. Kasi 'di ba, parang may stigma na kapag Pasig River, madumi, mabaho, pero actually hindi naman. May mga nakita tayo na mangilan-ngilang basura, pero overall, okay siya. Isa talaga siyang magandang alternative na mode of transportation, lalo na kasi palaging traffic sa Metro Manila ngayon. Kasabay ng pag-usbong ng mga pabrika at informal settlers sa gilid nito noong 1990s, idineklarang biologically dead na ang Pasig River. Ibig sabihin, hindi na ligtas maligo, uminom ng tubig na manggagaling sa naturang ilog. Ito ang gustong baguhin ng grupong Pasig River Warriors na itinatag noong 1999. Ang naging focus ng PRRC ay linisin mismo ang Pasig River, ayusin, i-develop, i-rehabilitate. Nagkaroon ng realization na kahit anong linis natin sa main Pasig River, hindi pa rin natin maibalik ang water quality na hinahangad natin dahil maraming estero na nakakonekta sa Pasig River. Meron tayong 47 esteros na konektado doon kung saan sila ay pinamamahayan ng mga informal settlers. Sa ngayon, nasa 16 na estero na ang kanilang nalilinis. Bukod sa pag-aalis ng mga basura, pinatatayuan din nila ito ng mga linear park na may iba't ibang pananim sa gilid ng bawat estero at nilalagyan din ito ng solar lamps. Dahil kailangang laparan ang daanan sa tabi ng estero, kinakailangan ding i-relocate ang mga nakatira sa gilid ng mga ito. Isa tong proseso talaga. So, dun pa lang, for example, sa pag-encourage sa mga informal settlers na lisanin yung area at lumipat sa relocation site, social conditioning, no? Kasi minsan talaga nakatatak na sa pag-iisip ng mga tao na dito sila pinanganak, dito sila lumaki, dito rin sila mamamatay. May mga ganong scenario. So, in-inform namin sila na sa lilipatan naman nila, may mas magandang buhay silang dadatnan. So, isa yon sa mga challenge, yung pagbago ng mindset ng mga informal settlers. Nakilala ko si Nanay Irene, 6 na taon ng River Warrior. Bakit yung po naisipan na sumali na maging River Warrior? Noon po, siyempre wala pong ginagawa ako sa barangay, sa lugar namin. Kaysa makipagkwentuhan, makipagchismisan, may naghahanap po sa amin ng mga volunteer. Sumali po ako. Tumulong maglinis ng ilog. Tuwing lumalakas ang ulan, hindi maiwasang magbaha sa lugar nila. Talaga po, apektado. Kaya isa po yun sa rason na nag-volunteer po ako para mawala po yung mga basura. Para hindi lang po naman para sa akin, para po sa lahat ng taong nakatira sa tabi ng ilog. Ngayong araw, sumama ako sa paglilinis na gagawin nila Nanay Irene sa Estero de Paco. Mababaw lang naman yung tubig sa estero, pero syempre safety first, kaya magsusuot pa rin tayo ng ating life vest. Ayan. Ito. Mukha siyang madali, pero mahirap siya kasi yung pagbabalance, kailangan mo isabay dun sa pag-scoop out talaga ng basura. Tapos yun nga, kasi mababaw yung tubig ngayon, kaya kapag medyo nalalim yung scoop mo, burak na yung isasama mo pag angat, kaya mabigat. Sa halos 1 oras natin na pagsuscoop, ito na lang yung nakuha natin. Maraming dahon, tapos may konting mga wrapper, mga plastic. Pero actually, konti na lang ngayong basura kasi sabi na rin nga ng mga Pasig River Warriors natin, ilang taon na rin na may naglilinis. Kaya naubos na rin yung mga basura na nandito sa mga estero. Nakakapanghinayang kasi kung babasahin mo yung mga accounts, sinuunang accounts about Pasig River na malinis, maraming mga isdang nahuhuli, bakasyunan. Parang maiko-compare mo siya sa ibang
mga ilog sa ibang bansa na yung mga Mekong River, Ganges River na yung maintain siya, hindi siya yung polluted, yung pinapahalagaan na ang hahaba nila ilang libong kilometro. Samantalang ang Ilog Pasig nasa more or less 21 kilometers lang pero hindi pa natin siya nagawang i-maintain. So napabayaan natin siya, naging madumi siya. Samantalang yung Pasig, malaki ang naging role niya sa kasaysayan natin kasi dyan nagsimula yung nung unang pamayanan eh. Ang kapabayaan ng tao, madalas nagre-resulta sa mga bagay na tayo rin naman ang magiging apektado. Sa ngayon, tanging pagkakaisa at disiplina ang kinakailangan upang maibalik ang dating ganda at linis ng makasaysayang Ilog Pasig. Hindi man ngayon o sa susunod na taon, pero pagdating ng panahon na maging mas responsable na tayo sa mga bagay na naglalarawan sa atin bilang individual kung hindi bilang isang bansa. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Mav Gonzalez, kasama sa iisang Brigada.